Halos mag-ugnay na ang kilala ni Senyorito Calix na hindi makuha ang ibig kong sabihin. That doesn't make any sense. Pareho lang naman na may tao at kung ano na bang bagay na umiiral dito. Unless mga alien ang kapitbahay mo. Ang hirap mong paliwanagan, Senyorito. Basta, magkaiba. Yun na yun. Sabi kong tinulak to patungo sa banyo namin. Nailing-iling to. Kahit kailan ang tanga mo, Desra. Oo na, Senyorito, alam ko. Huwag mo nang ulitin. Inirapan ko pa to bago pumasok sa banyo. Basta, iba to, iba sa inyo. Kaya kung anong sasabihin ko, dapat sumunod ka. Tsaka nandito ka sa bahay ko kaya walang boss, walang maid. Patas muna tayo, naiintindihan mo? Dagdag ko pang nakapamewang. Okay, fine. I will be a good boy, even just for a day. Sumusukong sang-ayon ito na may kalakip na panunokso. Tumalikod to at sumaglit sa banyo. Hindi pa to tuloy nakakapasok sa banyo, napadaing to dahil nabunggo sa mahabang pintuan. Diba sabi ko magkaiba-iba dito at sa mansyon nyo, Senyorito? Ouch! It hurts! Reklamo na Senyorito Calix habang nilagyan ko ng ointment ang noon nitong may galos dahil sa kakahampas ko kanina. Konti na lang, huwag kang magreklamo. Senyorito, gusto mo ba gagaling to o hindi? Pinandilatan to at sige pa rin ang pahid ko ng ointment sa noon ng binata. Dahan-dahanin mo naman, you stupid! Bahagyang nilayong noo sa akin. Dinahan-dahan ko naman, sobrang gentle na nga eh. Napangusong nilapit kong bulak na may konting ointment sa noon nito at saka muling dinampi. Ouch! Scam! Sobrang scam! Hindi yun gentle, you stupid! Daing nitong nilayo muli ang noo. Oo na, dadahan-dahanin na. Legit na to. Muli kong inabot ang galusang noo ng amo. Sobrang ingat na dinampi kong muli ang gamot sa noo. Kita kong napakisot na naman to kaya't wala sa sarili. Hinipan ko ang parte kung saan may galos. Bigla to naging tahimik at naging formal ang mukha. Sadyang tahimik na pinagpatuloy ko ang pag-ihip. Masakit pa ba, Senyorito? Narinig ko tumikim lamang to kaya't sinagad ko na ang pagpapahid. Nalukot nito ang gwapong mukha kunway pinigilang mapadaing. Agad ko namang hinipan. Konti na lang po. Ilang saglit na mayani ang katahimikan sa loob ng sala. Tayong mga ingay ng anak ng kapitbahay namin, umiiyak ang distorbo. Hey, stupid! Umungol lang ako. Nakatuon ang paningin sa ginawa ko at di pinansin na kanina pa pala nakatitig si Senyorito Calix sa mukha ko. Desra? Sobrang banay ng pagkabigas ito sa pangalan ko. Parang dinuyan ako sa alapaap tuwing masuyo to sa akin. Po, nobody did this to me. Seryosong sabi nito. Ang alin po? Ganito. Ang alin nga po? Gate ko nang di makuha ang ibig nitong sabihin. Hinipan ko pa rin ang sugat nito. Ang tanga mo talaga kahit kailan. I mean this thing that you did. I mean the care. Pagkaklaro nitong umiwas agad ng titig, tinoon sa nakabukas naming bintana. Di ako nagsalita at pinagpatuloy ang pag-ihip. Nang mamatay ang kapatid kong babae, ilang taon, sumunod din ang magulang ko. Naiwan ako mag-isa. Namuhay mag-isa. Sabi ng iba, perpektong buhay na meron ako. May pera at maluho. Pero di yun ang kailangan ko. Kailangan kong may makakausap at makakaintindi. Desra? Sa narinig ko, para nakadama ko ng awa para dito. Wala ako karapatang makadama ng ganito pero yun ang nadarama ko sa sandaling to. Napatitig ako sa gwapong mukha na Senyorito Calix. Huwag kang mag-alala, Senyorito. Nandito lang ako. Tawagan mo ako, andyan agad ako. Darating agad ako. Nakangiting turan ko na hinawi ang langhibla ng buhok nito sa noo. Are you? Oo naman po pero may bayad ha. Dagdag ko na may halong biro. Nang marinig nitong sinabi ko, bahagyang lumiwanag ang gwapong mukha nito at napangiti. Ngiti na minsan lang sumilay sa mga labi ni Senyorito Calix. Ang swerte ko at isa ko sa nakasaksi sa magagandang ngiti nito. I will pay tons of millions for you to come and serve me, Desra. Walang dalawang isip na sad nitong inabot ang pisngi ko. Kahit ilang milyon pang gagastusin ko, makita ko lang ang mga ngiti mo. It will be worth spending. Senyorito? Gulat na wika ko. Biglang tinambo ng puso ko sa sinabi nito. Ayokong maniwala pero may parte sa kaibuturan kong gustong paniwalaan ng mga katagang binitawan nito. A stupid maid is worth to be treasured. Sobrang hinang dagdag pa nito. Isang ngiti ang binigay nito sa akin. Maingat dinala ang mga daliri sabay hawi sa ilang hibla ng bangs kong nagulo. Natigilan ako sa ginawa nito, titig na titig kami sa isa't isa. Walang nais magpadaig sa titigan. Naparanok ako ng laway dahil parang nanunuyong aking lalamunan sa mga sandaling to habang sinuyod ang gwapong mukha na Senyorito Calix. Akmang uusad sana sa Senyorito Calix nang bigla, bumungad ang ingay ko mula sa kusina.
Handa ng agahan. Kumain na kayo para makaalis na ako. Nagulantang tuloy ako kahit mabilis na itulak sa Senyorito Calix papalayo sa akin. Ito na may otomatikong nailayo ang daliri na kanina'y nakahawi sa bangs ko. Isang tikem ang ginawa nito sabay baling ng paningin sa labas ng bintana. Ito talaga si inay, panira ng moments. Ano ka ba, Nay, at biglang sumusulpot? Nakangusong saway ko kay Myrna. Tumayo ako na maayos pagkatapos. Pinandilatan ako ng inay. Binaling ang tingin kay Senyorito Calix at ngumiti ng pagkatamis-tamis. Oh, halika na, Senyorito, para makakain ka na. Si inay na nilapitan ng amo ko. Maagap naman sa Senyorito at tumayo mula sa pagkakaupo sa mahabang upuan namin nangyari sa kawayan. Opo, Nay. Sagot nitong dumiretso at nilampasan ako. Napataas tuloy ang aking kilos sa narinig. Inay? Aba, anong inay? Narunumbat na titig ang ipinukol ko kay Senyorito Calix. Nang marinig yon ni Myrna, bigla na lang ako nitong hinampas sa balikat na tila isang bagay na walang buhay. Aray, Nay! Ano ka ba, babae ka? Mahiya ka nga? Ako ang nagsabi sa kanya na inay ang itawag sa akin. Galit na sermon ng inay ko. Nakaismed na inirapan ko sa Senyorito Calix. Hinimas ko ang natamaang balikat. Halika na, Senyorito. Huwag mo nang intindihan ng anak ko at sinusumpong. Giniya ni nanay ang amo ko sa maliit naming kusina. Sadyang nakaingos na inunahan ko sina inay at Senyorito at nauna ko na po sa hapagkainan. Ouch! Sa Senyorito Calix. Nauntog sa pinto naming mababa. Sa tangkad, sinong di mauuntog? Daling napabalik ko si inay. Senyorito! Daling hinimas ni Myra ang ulo nito. Okay lang po ako, Nay. Si Senyorito Calix at nagtuloy-tuloy pumasok. Nay, sino bang anak nyo dito? Kanina lang hinampas niyo ako Naiiritang sabi ko kay inay. Kainis naman tong si inay, naging OA na. Sino bang anak nito, ako o itong asungot kong amo? Tumigil ka na nga, Tiday. Kumain ka na lamang dyan. Si inay na giniyang amo ko sa kabilang espasyo. Senyorito, maupo ka na. Ani Myrna sabay lahad sa isang silya. Salamat po, Nay. Agad na naupo ito sa nakalaang upuan. Walang imik-imik, hinain ko sa sariling plato ang kanin at saka sinabawang isda. Pasensya ka na, Senyorito, ha? Ito lang ang nakayanan kong ihanda. Si Myrna, may sinabawang isda, danggit na may sukat kamatis, kangkong, na ginisa na kanda sa aming mesa. Nahihiya ako, oo, pero aba, dapat hindi ako mahiya dahil yun naman ang nakayanan namin. Di na ako maninibago kung magugurat to sa pagkain sa harapan namin dahil alam ko unang pagkakataon itong makakita ng pagkain gaya sa amin. Ngunit di ko inaasahan ang reaksyon ng amo ko. Gaya ng dati, parang natural lang at kita ko sa mga mata nito ang katuwaan habang tinititigan ang mga pagkain. Nayuko na lang ulo ko at tagling kumuha ng kanin tsaka nilagay ko sa nakalang pinggan para dito. Huwag po kayo mag-alala, Nay. Alam ko naman po na masarap ito. Dahil kayo po ang may luto nito, si Senyorito Calix. Oo naman, anak. Masaya ako inihanda ang pagkain yan para sa inyo. Si inay na tinapik ang balikat ni Senyorito Calix. Ilang saglit ang pananahimik ni Senyorito Calix. Yumuko ito na sadyang iniiwas ang mga mata sa amin ni inay. Dali akong tumalima upang mawala ang kakaibang hangin sa loob. Senyorito, gagawa ako ng bibingka mamaya. Gusto mong matuto? Bukas ko na ibang paksa. Umungo lang to at nagsimulang sumubo ng pagkain. Kumilos naman si inay ko at naghain ng ulam sa plato ni Senyorito at sa akin. O siya, kumain kayo na mabuti. Desra, isama mo kaya sa Senyorito sa paglalako mamaya. Baling ni inay sa akin. Po, pero Nay, sobrang init po. I can handle. Singit na Senyorito Calix. Nakangiti at masiglatong nakatingin sa amin. Paminsan-minsan lang naman, Desra. Pilit ni inay. Sasama po ako, Nay. Giit ng amo ko at ngumiti. Sa Senyorito nga ang may gusto, anak, isama mo na. Pero baka pagkaguluhan po. Ano ka ba? Isama mo na. Para malibang naman sa Senyorito Calix mo dito. Napabuntong hininga ko. Opo. Sang-ayon ko na lang kahit labag sa loob ko. Salamat po. Sa Senyorito na maganang sinimulan na ang pagsubo, animo sarap na sarap sa simpleng pagkain nakasanayan namin. Kita ko ang mga ngiti nitong totoong-totoo. Ngiting puno ng kaligayahan. Hinaplos na naman ng amo ko ang puso ko sa simpleng ngiti nito at hinding-hindi ako mapapagod tunghayan ang mga ngiti ng binata. Sumusukong napayuko na lang ako at nagsimulang sumubo. Matapos namin kumain ng agahan, naghahanda na agad ako upang gumawa ng bibingka.
Kanina pa nakaalis si inay papunta sa palengke. Naiwan kami na senyorito Calix sa bahay. Bit-bit ang mga kakailanganin ko ay nilapag kong lahat ng iyon sa ibabaw ng lamesa. Senyorito, panimula ko na sinuot ang apron at maliit na tela, pangharang sa buhok ko at hinarap ang gilingan ng bibingka. Umungo lamang ito. Abala ang mga to sa kakascroll ng cellphone. Nakaupo sa isang plastic na silya. Sigurado ka bang sasama ka sa akin? Sobrang init po sa labas. Turan ko at sinuot ang gloves sa kamay. I don't mind. Tipid nitong sagot na hindi pa ako binalingan. Lihim ako napangiti habang sinusuyo ito ng tingin. Suot nito ang simpleng t-shirt na kulay abuhin na hiniram ko pa kay Sebastian at kulay kapeng cargo shorts. Sobrang gwapo pa rin ito na tingnan kahit naluma na ang suot nitong damit. Talagang lumutang pa rin ang karisma sa Senyorito Calix. Hindi ako siguradong malilibang ka. Baka mababagot ka lang sa buong araw, senyorito. Malamig kong turan at tinihanda na ang gilingan. As I said, I don't mind. Just introduce me to your world. Sagot nitong nakatuon pa rin ang paningin sa cellphone. Nakaupo pa ito habang pinag-cruise ang mga binti. Napasimangot ako. Akala ko makakaligtas na ako pero parang lumala ata at pinagdiinan talagang sumama. Maiinip ka lamang at saka mapapagod. Patuloy na dinidiscourage ko ito bago pa magbagong isip at umayaw. Nope, I find it quite enjoyable. Mahinahon itong turan ay pinagpatuloy ang pagpipindot sa iPhone. Nalukot ang aking noo sa sinabi nito. Ano nakaka-enjoy? Nakakapagod kaya? Biglang lumiwanag ang mukha ko. May naisip akong siguradong ikaiinis nito. So nag-e-enjoy ka pala ha? Halika dito, senyorito. Imbit akong sobrang lapad ng ngiti. Napumalagat ito sa sinabi ko. Biglang napatigil sa ginagawa at tumingin sa akin. Nagsalubong ang kilay. Puno ng pagdududa. Nag-e-enjoy ka. Ika nga, diba, senyorito? Nakataas ang kilay kong inulit ang sinabi nito. Maingat na lumapit ako sa harapan ng amo. At anong pinaplano mo? Nakamaang na tanong pa nito na mas lalong lumukot ang noo. Nag-angat ng tingin sa akin mula sa pagkakaupo. Tumayo na kayo dyan. Nakataas ang kilay na utos ko. Why? Pagmamatigas nito at nanatiling nakaupo at hindi malaman kung ano ang plano ko. Bumuga ako ng sobrang bigat na hiningang nakapamewang. Ang dami mong satsat, tumayo ka na nga, senyorito. Sabi kong hinablot sa bisig nito upang makatayo. Nagmamaktol at sumukong sumunod itong tumayo sa harapan ko. Mabilis naman ang kilos ko na kinuhang apron ng inay at sinukbit sa leeg nito. Yumuko ka, senyorito. Kailangan ko pang tumingkayad para maabot ang ulo nito dahil sa tangkad na taglay nito. Bahagyang pinulupot ko ang sariling bisig sa kanyang bewang upang matali ko sa likod ng sintas ng apron. Kita ko pa ang pagkagulat nito sa ginawa ko. Desra, relax po, senyorito. Inaayos ko lang ang apron mo. Binasa ni Senyorito Calix sa mga labi sa pamamagitan ng dila at isang pilyong ngiti ang pinakawalan. Pagkatapos hindi ko inaasahan ang sumunod na ginawa nito. Biglang hinagip ang bewang ko. Pinaupo ako nito sa ibabaw ng mesa. Dumukwang ito papalapit sa akin. Sobrang lapit na pati hininga nito ay nabibilang ko. Tarantang nahili ko ang katawan, papaatras sa sobrang kaba na halos mabingi ako. Senyorito, nabubulol ako sa sobrang kaba. Paano ako makakapag-relax kung ganito kalapit ang tanga kong maid? Nakangising saan nito na hindi ko na nilubayan ng titig. Po, tangang sagot ko. Naalala mo ba kung anong ginawa mo kagabi? Sumbat nito at ang palad nito ay nanatiling nakadiin sa balakang ko. At dahil doon gusto ko ng mga isidal tila ba 1,000,000 boltahe ang gumapang sa ugat ko. Po, may ginawa ba ako kagabi? Inosenteng tinitigan ko ang gwapong mukha na senyorito. Kahit balik-balik na rin ko ang utak, talagang wala akong maalala. Do you want me to remind you? Hamon ito na kinindatan ako. Makasalanan ba ang ginawa mo kagabi? May sinabi ba ako na hindi maganda? Sunod-sunod pang tanong ko. Sobrang nanginginig na nga ang tuhod ko. Paano kung may sinabi nga ako na hindi maganda? Not too makasalanan but a little daring. Ano nga po? Halos nataranta na nga ako sa pinagsasabi ng amo ko. You did this. Inabot nito ang pangako. Tinitigan na nakaawang kong labi. Bahagyatong yumuko. You brushed your lips to mine. Ilang saglit din ay
Naramdaman ko na lang ang labi ni Senyorito Calix na sinakop ang labi ko. Narinigas ako dahil sa ginawa nito. Hindi agad na responde ang kokote ko. Unang halik, oo. Ito ang unang karanasan ko. Ngunit di nakaligtas sa pandama ko ang kaigay-gayang labi nito. Hindi ko malaman pero kusa ko na ipikit ang aking mga mata. Tinanggap ang halik nito hanggang sa kusang bumigay ako at kahit nangangapa, sinuklian ko ang halik nito. Di ko na namalayan na paungol ako. Dama kong hinapit ako na Senyorito Calix papalapit sa katawan nito nang aksidenteng nasagi ko ang kung anong bagay sa ibabaw ng mesa, dahilan upang kapwa kami magising sa kabaliwang iyon. Mabilis kong naitulak to papalayo sa akin. Sa inaasahan, nagbawi si Senyorito Calix. Umayos ito ng tayo, pagkatapos ngunit nandoon pa rin ang pilong ngiti sa labi. Yon ang ginawa mo kagabi, stupid. Po? You kissed me out of nowhere, giit nito. Hinalikan kita? Exactly. Wala sa oras na napatili ako sa sobrang kahihiyan. Halos tinalon ko nga ang mesa. Gusto ko na lamang maglaho o kaya lamunin ng lupa. Anak ng... Narinig kong tumawa sa Senyorito Calix sa likuran ko. Tuwang-tuwa pa nga ito sa kahihiyan ko. Ngunit kung totoo man na hinalikan ko nga ito kagabi, anak ng... Wala akong maalala sa unang halik ko. Dapat nga espesyal yun, unang halik nga, di ba? Just forget it, stupid. Mahaba nitong turan na nakatitig pa rin. Sa akin, parang hindi yun importante. Senyorito, unang halik ko yun. Pero wala akong maalala. Sobrang saklap nun. Then let's do it again if you want to. Tukso nito na muling hinagip ang balakang ko. Gawin mo na mag-isa mo, senyorito. Singhal ko at mabilis inapakan ang paa nito. Ouch, Desra. Hindi ako natutuwa sa biro mo. Then what was that supposed to mean? Hindi ako nagbibiro. Sinasabi ko lang ginawa mo kagabi. You stole a kiss from me, senyorito. What? Kalimutan na natin yon. Pakiusap ko na halos pumutok na ang pisngi sa tindi ng pamumula. It was your first kiss. It should be memorable and special if you want. Let's do it again like a first time. Tukso pa nito. Senyorito! Pinandilatan ko ang amo. Fine, let's forget it. Sumusukong tumahimik to. Umayos naman akong tumayo. Tarantang pinaghagip ko ang mga sahog na lulutuin kong bibingka. What is this? Blanco ang ekspresyon ni Senyorito Calix na tanong, sabay titig sa mukha ko. Nilagyan ko kasi to na maliit na tela at saka binalabal sa ulo nito para iwas lagas buhok. Nakatitig ito sa akin at nakayuko upang magpantay ang aming mukha. Diba, sabi mo na nakaka-enjoy? Tulungan mo ko para matapos tayo, senyorito. Binuhol ko sa likod ng ulo nito ang tela, tas binigay ko dito ang pares ng gloves. Tinulungan ko tong maisuot sa kamay. Tahimik lang tong tumalima, gaya na naka-apron, gloves at may balabal sa ulo.